Sa bagay, ano bang magagawa natin kung yaan ang kanilang focus ngayong mga panahon na to, wala ho tayong magagawa. Rinirespeto ho natin yan. Yung iba dyan talagang iniidolo ho natin sila, sa totoo lang. Iniidolo ho natin sa paghimay nila sa mga issue, sa pagsalansan nila sa mga issue. Wala ho tayong binabanatan o pinaparinggan. Idolo ho natin, yung respeto natin sa mga yan, talaga namang napakataas. Iniidolo ho natin yung mga yan. Pero kung tayo tatanungin dito sa PH Update at kung ayaw din naman tayong pakinggan, wala naman ng problema. Ito na lang kung 10 para ika nga matapos na yung ika nga dilema ng ating mga kababayan. Sino ba yung dalawa? Sige na, sabihin nyo sa amin. Sino ba yung, di ba, yung nararapat, ika nga karapat dapat dyan sa panglabing isa at labing dalawang pwesto na yan. Huwag na ho kayong bumoto ng panglabing isa at panglabing dalawa. Ika nga nitong si Atty. Jimmy Bondoc, para wala nang magkompetensya doon sa panglabing isa at labing dalawa, baka kung sino-sino pa maupo dyan, 10 na lang, period. Wala na ho tayong iboboto. Kung gusto niyo talagang bumoto, top 40 to top 50 senatorial candidate, doon na lang ho. Huwag na tayo kumuha doon sa medyo malapit. Tama yung sinabi nitong si Atty. Jimmy at yun ho ang ating susundin mula ngayon. Ang daming cheche bureche sa social media. Kasi dapat ganito, kasi ganito, kasi ganito ganyan. Dapat ganito, kasi ganito ganyan. Forget. Team Suka, Duterte, straight, period. No ifs, no buts. Yan ho mga uso ngayon. No ifs, no buts. Duterte, tapos. Wala na maraming pinag-uusapan dyan. Kung bago lang ako kayo sa PH Update, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumahal sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba at sa mga kasama ho natin dito sa PH Update na gusto pa hong humabol. Siguro next week na ho natin mapapadala, no? Kasi yung first batch na padala na natin. Mag-email lang ho kayo, ha? Yung mga gusto pang makahabol, basta kompleto yung address, papadalhan ko ho kayo, ha? Wala ho kayo babayaran, okay? Wala akong shipping fee. Tayo na hong bahala doon, higa nga. PH Update na yun. Ako na hong bahala sa inyo doon, okay? Pagka kinuha nyo, sinisingil kayo, batukan nyo ng nagdi-deliver na yan. Bayad na ho yan, okay? Shipping fee, goods na ho tayo dyan. Wala akong problema. Si PH Update na dyan. Bahala dyan. Pero dapat nakasubscribe ho kayo, ha? Dapat nakasubscribe ho kayo. Ayun na nga, rekta na ho tayo dito kay Zia Alonto Adjong. At dito rin ho pala sa video na to, napanood nyo naman ho yung ating intro. Itong si itong si Franz Castro. Dito na ako tuloy. Parehas na Castro pag-uusapan natin dito. Yaang press con dyan sa Malacanang at yung pinsan niya pagdating sa pag-iisip, ha, hindi biological, ha, hindi ho sila related sa dugo, ha. Si Claire Castro at si Franz Castro related ho sila sa bunganga at sa utak. Yan ho ang kanilang yan ho ang kanilang connection, yan ho yung nila, kumbaga naging magkamag-anak yan pagdating sa prinsipyo at kung paano sila mag-isip. Yan si Claire at yan si Franz. Proud naman daw si yang si Claire Castro, in case na kamag-anak niya, hindi niya ikakahiya na sasabihin dahil talagang yung pinaglalaban itong si Franz Castro talagang, di ba? Yun yung base ho yung kay Claire Castro. Nainaho muna natin itong si Adjong, anak ng to. Ang problema kasi dito, Adjong, bago mo banatan ang Duterte administration, tignan nyo ho muna kung anong pinanggagalingan ng ating mga kababayan dyan sa 20 pesos na bigas na yan. In the first place, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala ko tayong problema sa presyo ng bigas. Kasi ang ating mga kababayan noon, kumbaga ang poverty rate nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi naman natin sinasabing walang gutom nung panahon ni Tatay Digong. Kumbaga, yung nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung poverty rate, let's say nasa 20% o 30%. Ngayong mga panahon na to, nasa 40% o kumbaga dumoble. Kaya yung 20 pesos na bigas na yan, talagang kung inyong i-roll out ngayong panahon ng kampanya, talagang mapaghahalata ho ang administrasyon. Hindi ho kayo, ha, yung administrasyon ang nag-roll out niyan. At i-roll out pa yan doon sa lugar na kung saan mababa yung kanilang mga kandidato sa papalapit na midterm election. Ang sabi ko kasi itong si Adjong dito, it would be better for her to look back at the failure of the Duterte administration. She proudly represent. It was under the Duterte government
that we saw imported rice shipment infested with bukbok. Ano ba yun? Anak ng tokwa. Sa napakahabang Duterte administration, hindi ho nagka-issue ang gobyerno ng dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan sa presyuhan ng bigas, sa totoo lang. 'Di ba? Nasa ano ho nun naglalaro sa tuwing. Nakakabili ko ho kayo ng 29 na magandang klase na. Totoo, real talk ha. Kasi kumukonsumo ho tayo ng bigas ng mga panahon na yun. Ngayon na lang talaga, lately na lang ho tayo hindi masyadong nagkakakain ng kanin. Pero dati malakas ho tayo magkanin. No, lately na lang yung kumbaga konti-konti na lang pero nagkakanin pa rin ho tayo, no? Alam mo natin ang presyuhan nun kasi kumakain tayo. Nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagka umabot na ng 30 pesos ang bigas, naku, dinurado na yan. Pagka bumili ka ng 32, 35, masarap na yan. Nakuha niyo ho pa mga kababayan. Kaya walang problema sa presyo. Hindi kailangan i-subsidize ng gobyerno ang bigas ng mga panahon na yon dahil hindi makabili ang mga tao. Okay? Ano yun natin? Ilatag ho natin ng maayos. Hindi yung para ikumpara ho natin yung gobyerno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam naman ho natin na paninira itong banat na to ni itong si Congressman Zia Alonto Adyong. Itong crush daw ito ni Ma'am Joey. Ma'am Joey, crush mo, nagkakalat na naman. Di ba? Ilatag natin ng maigi. Hindi ho issue nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bigas. Wala ho tayong issue na sobrang mahal kaya kailangang i-subsidize ng pamahalaan. Ito, when her father's appointed Agriculture Secretary Manny Piñor oversaw rice importation, before pointing finger, it would be better for her to look back at the failure of the administration she proudly represent. Ano ho ang failure ng nagdaang administration pagdating sa agrikultura? Okay, meron tayong problema diyan. Hindi ho natin na masyadong pinapapogi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matagal hong panahon na yung napabayaan ang industriya ng agrikultura sa ating bansa. Natalakay na ho natin yan sa ating mga nagdaang video at hindi ho exempted ang administrasyon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa mga administrasyon na hindi naresolba ang problema natin sa agrikultura. Pero ito ho ang hindi sinasabi nitong si Zia Alonto Adyong. Diyan sa banat niya na yan dito sa nagdaang administrasyon. Noon hong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, merong kakayahan ng sambayan ng Pilipino na bumili. Kahit magkano pa ang presyo ng bigas na yan, hindi kailangan isubsidy ng pamahalaan para lamang ma-afford ng mga ordinaryong Pilipino. Bakit? Dahil kahit papaano maganda ang ating ekonomiya nung panahon ni Tatay Digong. Kaya ngayon mga kababayan, pinipilit nilang ibaba yung presyo ng bigas na yan dahil hindi na rin naman lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan yan. Dahil yan papalapit ang eleksyon. Pinipilit depensahan nitong si Zia Alonto Adyong, yung galaw na yan ng pamahalaan kasi nga naman aso yan ni Tambaluslos at nitong si Marcos Jr. Eto hindi natin sinasabi na noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte talagang na-resolve nila ang issue natin sa agrikultura. Wala hong ganon. Meron hong problema dyan. Pero pinipilit ng administrasyon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibalanse lahat. Ibalanse kagaya ng nagkaroon ng rice tarification law. Yung mga ini-import na bigas, yung taripang nakukuha doon, anong ginagawa doon? Dapat yun mapunta sa ating mga magsasaka. Anong ginawa nitong si Marcos Jr.? Yung dapat sanang porsyento na mapunta sa ating mga magsasaka doon sa rice tarification na yon, tinapyasan nila yon. Yung pag-iimporta ng bigas sa intensyon nila, sa kagustuhan nila na mapababa ang presyo ng bigas, tinapyasan nila nung nagdaang taon. Yung mga mag-i-import ng mga agricultural products sa ating bansa. Meron bang meron bang naging resulta yung ginawa na yon itong si Marcos Jr.? Puro yung mga galaw nila dito puro kadisperaduhan na pero wala tayong nakikitang resulta. Ngayon, ang tanong dito, Zia Alonto Adyong, yarin lamang binanatan mo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kesyo nag-import sila bukbok. Nag-import sila kesyo meron pang 70 pesos. Ang tanong,
bakit noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi umiiyak ang sambayan ng Pilipino kahit umaabot ng 35 pesos ang bigas? Yun ang tanong dyan. Di ba? Kaya, meron hubang nag-iiyakan nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil, ay, ang mahal ng bigas, 35 pesos na per kilo. Ay, ang mahal ng bigas, kasi pagka 35 pesos per kilo huno, yun na yung masarap, ika nga, yung whole grain na yun, di ba? Yun yung pagka, kahit ano lang, toyo at mantika lang ang ulam, talagang ganadong-ganado ka na. Kasi bigas, kanin pa lang, ulam na. Noong mga panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yun. Pero ngayon mga kababayan, pagka yung 35 pesos na bigas ang binili mo, ay maalos hindi mo na malulunok. Dahil hindi mo na malaman kung anong lasa o amoy ng bigas na yan. Ang tanong, bakit nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ginawa ng administrasyon na sinubsidize nila ang presyo ng bigas para ma-afford lamang ng mga mahihirap na Pilipino? Ang sagot, kasi kahit papaano, yung purchasing power ng mga Pilipino ng mga panahon na yon malakas. Hindi kagaya ng mga panahon na to, yung 10 piso, ang hirap, di ba? Ang hirap pakawalan yung pagsipa ng mga pangunahing bilihin, kahit piso lang talagang iniinda ng sambayan ng Pilipino. Bakit? Kasi walang trabaho. Bakit? Bakit? Kasi imbis na iuna yung mga programa na ikagaganda ng buhay ng mga Pilipino, inuna ng Diyos nyo dyan sa House of Representatives ang pamimigay ng ayuda. Alam nyo ba kung yung mga pondong ipinamimigay nila bilang ayuda, pinanggawa yun ng mga makabagong infrastruktura, kalsada at kung ano pa man. Sa bagay, kukurakutin din naman nila, no? Anak ng toka, kahit saan tayo magpunta. Punta tayo sa ayuda, may kurakot. Magpunta tayo sa infrastruktura, may kurakot. Saan kaya lulugar ang sambayan ng Pilipino para matapos itong mga kabalbalan ng mga politiko na to? Alam nyo kung saan? Iboto ho natin ang mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ganong paraan, kahit papaano, meron nung magbabantay dyan sa ating pangtaunang budget. Nandyan si Atty. Vic Rodriguez, nandyan si Atty. Jimmy Bondoc, Atty. Marcoleta, yan si Pastor Apollo Kibuloy, isa din ho yan. Talagang babantayan niya ho ang taong ng budget. Yung mga abogado natin, nandyan ho yan. Sila ho ang magiging susi para matapos ang kabalbalan ng administrasyon ni Marcos Jr. Yun ho ang ating sinisigurado dito. Meron ho tayong narinig-rinigan. Naku, sa susunod na video lang natin pag-usapan. Hala ko talaga, panic mode na ho itong mga walang yana to. Rekta na ho tayo dito kay meron pa nga ho sana tayong isang dito kasi nakita natin to kay Ma'am Joey. Ito, isa sa mga rinirespeto nating vlogger. Isa sa mga iniidolo natin, isa sa mga pinapakinggan natin, yang si Ma'am Joey. Joey Cruz. Sobrang idol ho natin yan. Eto! Nako. Ito nagtatanong tayo Grabe naman yan. Anak ng toka. Bakit merong ganyan? Team Leia. Anak ng toko. Ano kaya yung Team Leia na yan? Akap, Trillanes. Bakit merong akap si Trillanes? Amount, 4 million. Ano yung 4 million na yan? Amount, ibig sabihin, pera, ganon? Papel ba yan? Bakit ganon? Akap, tapos Trillanes, Caloocan City. Tapos merong amount, 4 million. SDO, date, September 24, 2024. Ano yan? Naglalabasan na ho ang kabulukan. Ito, nagtatanong tayo, ano yan? Wala ho tayong pinapatungkulan, wala ho tayong binabanatan. Nagtatanong ho tayo, ano yan? Congressman na ba yung Skrililing? Bakit meron ho siyang akap? Anak ng toko kumbaga, naghahanap po tayo ng kasagutan dito sa mga katanungan ng ating mga kababayan. Kung tayo lang, hindi ho natin alam bakit may ganyan. Di ba? Kung gawa-gawa man yan, dapat agyat pa sinungalingan na kung sino man ang mga nai-involved na pangalan dyan sa mga Jurabox. ang mahiwagang Jurabox. Yan ang mga naglalabasan ngayon sa social media. Rekta na ho tayo. Dito kay yan, sana kay si Alonto Adjong kahit pa paano nasagot natin yung kanyang pagbira dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag mong banatan yung isang administrasyon na kung saan ang mga sabay ng Pilipino noong mga panahon na yun, meron dignidad. Meron kakayahang bumili. Di ba? Hindi kagaya ngayon na ang tingin sa sambay ng Pilipino mga daga.
Gano'n, wala nang ano wala nang respetong administrasyon na to sa ating mga kababayang mahihirap. Ito mga kababayan, panoorin ho natin tong si ano pangalan to? Itong si pinsan nitong si Claire Castro. Kamag-anak ng ano niya, ng bunganga niya. Ito, Franz Castro ho tayo. Well, stop being childish, no? Ang payo ko na lang kay VP Sara Duterte at talaga namang ito ba ay part ng kanyang revenge or paghihiganti na Grabe ka naman, madam. Ang aga naman yan. Napapraning. Napapraning ka na din. Franz Castro. Napapraning ka na din. Wala pang... Isang beses pa lang siya nagsalita, agad pumapasok sa utak nyo kagad pag ganti na. Pambira pagka nga naman tinamaan ka nitong mga Castro na to. ng pag-question, no, ng mga kongresista tungkol doon sa confidential funds. Totoo naman talaga no, na ginastos niya in 11 days yung 125 million. Oh my goodness. Sub judice. Nasa ano na yan, nasa impeachment court na yan, nasa Senado na yan, baka ipatawag ka doon. Sub judice hayaan natin maglatagan ng ebidensya sa Senado. Walang pakialam si VP Sara, kahit na manalo siya, matalo siya dyan sa impeachment na yan. Ang sigurado lang ho natin ngayong mga panahon na to, ibubulgar ni VP Sara ang mga kabalbalan ng mga congressman na nagpakasangkapan dito kay Martin Tambaluslos Romualdez. At isa ka na dyan, Franz Castro. Ang tanong, nasaan ang kandidatura mo ngayong 2025 senatorial election? Nasaan ang kandidatura mo? Yan ang problema dyan. Ang lakas ng loob mong tumakbo ng pagka-senador, akala mo siguro yung ginawa mong papusit-pusit dyan sa House of Representatives, papakinggan ka na ng ating mga kababayan. Huwag ganon. Yan ang problema dyan kay Franz Castro. Franz, ang sigurado natin dito, meron kang kaso. Nakaapila ang kaso mo, di ba? Di ka na congressman, anak ng towa. May kalalagyan ka talaga pagkatapos ng termino mo bilang kongresista. Yun ang sigurado natin dito. Yung iyong apila, madidesisyonan yan. Sigurado tayo, 100%. Alam nyo, kasi pinaparatangan nila si BP na desperate move daw yung ano niya yung pagbanat niya doon sa mga congressman. Alam mo yung ginawa mong pagtakbo ng pagkasenador, yan ang desperate move. Yan ang desperate move. Kasi yung kaso yung tawag doon, kidnapping ba yung kaso niya? Kalimutan ko Child abuse ba? Ano ba kaso ni Franz Castro? Teka lang, baka ano natin magkamali tayo. Franz Castro case. So, eto ho, ang kaso nitong itong si Franz Castro. Sandali lang ho mga kababayan, baka yariin tayo nitong si Franz Castro. Ito. Tama ho. Yung kaso nitong si Franz Castro, RA 10364 in relation to RA 7610, kidnapping. Yun ho ang kanyang kaso. Yun ang kaso mo, Franz Castro. Kaya ka tumakbo ng pagkasenador, akala mo makakaposisyon ka. Hindi ka makakapwesto. At panigurado, madidesisyonan yung apila nyo. Diba? Yung apila nyo, dyan sa kaso na yan. Pag na-desisyonan, kayong dalawa ni Senator Ocampo, babay na. Kasi sigurado may kalalagyan kayo. Eto, tuloy natin to si Franz. Na confidential funds. Kaya tigilan niya na yung pagiging sorry sa mga bata. Itong mga ganitong childish na mga patutsada no doon sa mga kasama namin sa Kongreso na nag-imbestiga dito sa confidential funds. At yun na nga rin, harapin niya talaga itong mga allegations, pag-aralan niya talaga mabuti itong mga nandoon sa mga impeachment articles na kinaso sa kanya ng Kongreso.
Ano baka hindi pa alam nitong si Claire, Franz Castro. Claire ako ng Claire kasi magka-Castro kayo, 'di ba? Ah, ano pa noong pang nagpa-interview ka sa Inquirer, noon pa lang naghanda na yang si VP. Kaya huwag kang mag-alala. Yang articles of impeachment na yan, hindi pa na-send yan sa Senado. Alam na ni VP Sara at matagal na nilang pinag-aaralan. Huwag mo nang diktahan si VP Sara kung anong gagawin at di niya gagawin ngayong mga panahon na to. Ang paghandaan mo, yung maging desisyon doon sa doon sa tawag dito, ah, doon sa kaso nyo. Kayong dalawa nitong si Sator Ocampo. Eto mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Ma'am Eden Santos. Yan, game. Tingon, Eden Santos, Net 25. Kamukha naman Ikaw talaga clear, oo. Kamukha naman kayo eh. Oh. Yusek, good morning po. Kailan po kaya mailalabas ng Marcos administration yung 20 pesos na halaga ng 20 pesos na halaga ng bigas kada kilo po? Tapos na po ba yung guidelines ukol dito? Kasi po after nung announcement, marami lumabas sa social media. Ano po yung sinasabi na yung bigas ay luma, may amoy. Meron naman pong iba sa ibang lugar mismo, hindi naman sa Visayas kung saan dapat una yung implementation nito. Sabi niyo po na manggagaling din sa mga lokal na magsasaka, yun pong ibebentang 20 pesos na bigas. May we know po sino-sino yung mga magsasaka or kooperatiba na magiging source po o pagkukunan nitong bigas na ito. Unahin po natin ang mga katanungan ni Miss Eden. Una po, pinapasinungalingan na po namin yung sinasabi sa mga balita na ito'y may amoy. Unang-una, hindi pa po nag-roll out, kaya po ito ay masasabi natin isang disinformation. Pangalawa po, sinabi po ni Anak ng tokwa, noong palpak yung mga naglabas ang mga bigas, hindi pa daw nag-roll out. Galingan nyo, roll out lang na roll out. Galingan nyo yung pag-roll out dyan sa mga bigas na yan. Di ba? Kasi ngayong mga panahon na to, sa dami ng mga gahamang mga importer, sa dami ng sa tingin nating oversupply diyan sa NFA, talagang maraming nabubulok na bigas. Imbis na itapon, imbis na masayang, yan na lang siguro gagawin nila. Aabangan ho namin yan, Yusek Claire Castro, yung bigas na yan. Marami hong nag-aabang dyan, lalo na yung mga kababayan natin. Malaki-laki ang gastusin ng administrasyon dyan sa pagsasubsidize sa mga bigas na yan. Kaya make sure na medyo mabango yan, yung amoy pandan, Secretary Laurel, na ang una pong ilo-launch po ito sa Cebu, May 1. May 1, okay, So kung saan May 1. po ito ibebenta, ito po ay ayon na rin po sa guidelines ng local government units. Siguro po mas maganda po itanong natin kung sino po yung mga involved na local government units para malaman natin kung ano yung mga guidelines po nila. At sa May 2 naman po ay sisimulan din po ito sa Visayas Avenue, sa Bureau of Animal Industry. Sa May 2 po, ito naman po ay sa Kadiwa. Ano po yung sino-sino po yung mga magsasaka or kooperatiba na pag mumulan po nitong source ng 20 pesos na bigas? Kasi sabi niyo po, local farmers po ang panggagalingan nito. Ibig sabihin, hindi po imported rice yung ibebenta natin na 20 pesos na bigas? Sa ngayon po, ang sinasabi po natin ay manggagaling ito sa local farmers. Yan po ang maliwanag. Kung meron po mga kooperatibang mai-involve po dito, Akala ko pong marami yung di ba? Yung unang dahilan nila dito, kung mali ako, correct nyo na lang ako Marami ang supply ng ng NFA na bigas. So, yun ang gagamitin nilang, yun ang iro-roll nila. Kung di tayo nagkakamali marami ang supply. Kumbaga, kasi bago to, nagkaroon ng mind conditioning na sa loob ng 5 taon, ngayon lang lumaki ang buffer stock o yung reserbang bigas dyan sa NFA. Bago pa ho yung yung 20 pesos na bigas fiasco na yan, Meron hong lumabas na ganong balita, nakalimutan ho natin kung sino naglabas nun. Pero meron hong ganon. Sa loob ng 5 taon, ngayon lang lumaki ng ganyang kalaki ang reserba ng bigas dyan sa NFA.
pagkatapos nun, ilang araw, lumabas yung issue ng 20 pesos na bigas na yan. Ang tanong, manggagaling yan sa NFA, eto ho ba yung sinasabi nilang sobrang laking reserba na bigas na sa NFA, yan ho ba ang irorol nila? Kung yan ang irorol nila, paano nating masasabi na galing yan sa mga magsasaka natin? Ito naman si Ate Claire naman, oo. Ano na naman, budulan na naman tayo eh. Anong tokwa? Tingnan po natin ang susunod na guidelines at hingin po natin ang mga listahan. Kaya kalo-launch pa lamang po nito at sisimulan pa lamang po sa May 1. So wala pong mga specific na mga kooperatiba or mga magsasaka na pagmumulan po nitong bigas na ito, itong 20 pesos, para po naman na malaman natin na yung bigas ay galing po talaga sa ating mga magsasaka, hindi lamang yung mamamayan natin ang makikinabang sa murang bigas, kundi maging yung mga magsasaka po. Parang two birds in one stone po yung hit ng gobyerno natin dito. Katulad po ng sinabi natin, dapat wala po tayong pagdududa. Local farmers po sa panahon po ngayon, as we speak, sa local farmers po ito kukunin. Kung meron pa pong detalye, kukunin muna po natin sa local government units. May 1 pa po ito ilulunsad sa Cebu. Kapag may detalye na po tayo, ibibigay po namin sa inyo. Katrina po. Domingo. Hindi, yun, di pwede yung basta magtiwala na lang ang bayan ng Pilipino kung anong sasabihin ng administrasyon. Kailangan talagang kailangan talagang mapag-usapan sa mainstream media at social media. Kung totoo nga ba ang sinasabi ng administrasyon ni Marcos Jr., nagaling talaga sa mga magsasaka yung mga bigas na yan. Kasi nga, kung sakaling hindi totoo yan, napakalaking dagok ho niyan para sa ating mga magsasaka. Di ba? Imbis na mabenta nila na sa kahit na, di ba, yun sa halaga na kahit na tumabla na lang sila diyan sa ginawa nilang pagtatanim na yan, talagang baka matalo sila. Hindi, baka talagang matatalo sila. Kasi makakakumpetensya ng ating mga magsasaka, yung 20 pesos na bigas na yan. Di ba? Anong mangyayari sa kabuhayan ng ating mga magsasaka? Pinipilit po ninyo na dapat wag na magtanong, dapat magtiwala ang sambayan ng Pilipino. Wala pang sinabi ang administrasyon na to na kung saan talagang tinupad nila yung mga campaign promise nitong si Marcos Jr. Continuity, meron ba siyang ginawa? Sinabi niya yung war on drugs si Tatay Digong, continuity, lumagana pang illegal na droga, 20 pesos na bigas, ang gagawin na, isa-subsidy naman. Masyado kasing bida-bida eh. Diba? Hayaan niyo ho ang ating mga kababayan na scrutinize yung mga sinasabi ng pamahalaan dahil karapatan ho yun ng bawat Pilipino. Hindi niyo pwede sabihin na basta magtiwala lang tayo na ganito ang gagawin. Dahil hindi ho yun ang nangyayari. Bira talaga tong si Claire. ABS-CBN. Good Tapos afternoon, na yung ma'am. Ma'am, Vice President Sara Duterte has questioned the timing of the release of this 20 peso per kilo rice. How do you convince the public? Si ano pala ho ito? Si Cute. Ito yung Cute sa ano, di ba? Yung saan nga kasi yun? Basta sa Channel 10. Cute yan. That this is not a form of politicking, particularly because it is being launched weeks before the midterm elections. Kailan pa po ba natin ibibigay ang sakate sa kabayo? Kung kailan namatay na yung kabayo? Sa politika po, wala pong timing. Sa pagbibigay ng ayuda, sa pagbibigay sa mga taong kinakailangan ng tulong, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng lupunan, hindi po kino-question ang timing dito. Sa pinakamaagang kakayanin ng gobyerno na maibigay ang tulong, ibibigay po yan. Walang politika rito. Malamang sinasabi lamang ito para muling bigyan ng negatibong epekto ang isinasagawa ng Pangulo para matupad ang 20 pesos kada kilo na bigas. Why wasn't it? Brad? Malabo yun, Brad. Malabo na naman yung sinabi na yun itong si Auntie Claire, itong si Claire Castro. Inaano lang, kumbaga kinukulayan lang ang ano na yan, nitong si Marcos Jr., yung kanyang galaw na yan. Wala daw oras pagdating sa pamumulitika. Wala daw hong timeline pagdating sa mga kababayan nating nagugutom. Dapat sana, kung ganun pala ang pagdadahilan nyo, noong nag-roll out kayo ng walang humpay na ayuda, merong akap, merong tupad, dapat sana yan muna naisip nyo.
Kasi ang punot dulo ng pag-roll out ng mga ganong klaseng programa ng pamahalaan dahil napakarami nagugutom sa ating bansa. Kaya kayo namimigay ng ayuda. 'Di ba? Di sana dapat matagal nyo na naisip 'yan. Kahit sa paano natin pagbali-baliktarin, talagang kargado ang ginawa na yan nitong si Marcos Jr. na mamigay ng ayuda ngayong malapit ng 2025 midterm election. Hindi yun ang katotohanan na nabisto kayo na sambayan ng Pilipino at hindi nyo pwedeng pasinungalingan kayo dyan sa Malacanang. Tanggapin nyo na ika nga nahubaran kayo dito sa isa na to. Hindi nyo na maluloko ang ating mga kababayan. Possible for the government to launch it way earlier, considering that this was a promise Butata. made during 2022, around 3 years ago. Obviously, hindi naman po sa isang click ng kamay ay maigagawa ito, maisasagawa ito. Lahat po ay kailangan magtulong-tulong. Katulad po nito, may mga Visayas governors na nagbigay ng kanilang pagsang-ayon para makapagbigay din po ng subsidiya kasama po ang national government. Yan po ay inaaral, hindi po ito basta-basta isinasagawa. Dapat po malinis ang pagkakagawa para po mas magandang maibigay at kung kakayaning magtuloy-tuloy talaga ang proyektong ito ng Pangulo ay dapat pong gawin lamang. Wala sa National Appropriation Program, ha? Wala sa NEP. Wala sa proyekto ng DSWD, ha? Pagdating ho sa GAA, biglang merong akap. Ganon ang pagpaplanong ginagawa ho nila. Dapat kasi si Tambaluslos ang nakaisip niyan di ba? Hindi daw sila impulsive mag-isip. Dapat planado. Dapat talagang maayos ang pagro-roll out. Kumusta naman ho yung akap? Hindi nga ho nila malaman kung paano dedepensahan yung programa na yon kasi wala naman sa programa ng executive. Bigla-bigla magkakaroon ng programa ng ganun ang DSWD. Nung tinanong sila, hindi nila alam. Tapos ngayon, dito sa 20 pesos na bigas, hindi naman pwedeng ganun na one click lang magagawa yan. Yung akap na, nagawa niyo ng one click Tapos dito sa 20 pesos na bigas, exemption to. Ang problema kasi, doon sa akap, ang mamimigay, ang congressman. Ang aabot, etong si congressman. Dito kasi sa 20 pesos na bigas, hindi makakapag-epal yung mga congressman. Hindi makakapagpupugi si Marcos Jr. sa ating mga kababayan. O ngayon dito sa 20 pesos na bigas, kahit papaano, lalo na panahon ng kampanya, pinangako niya noong 2022, isa sa katuparan niya ngayon 2025. Di ba? Natupad ko na ang aking pinangako na 20 pesos na bigas. O panibagong panluloko na naman ho yan. Huwag ho kayong maniwala. Kung meron kayong makita ang bigas, bili ho kayo ng marami dahil mauubos ho agad yan. Di naman ho madidire-diretso yan. Diba? Hindi ho madidire-diretso yan. Kung bibili ho kayo, damihan nyo na. Itabi nyo na lang. Kaso problema, may amoy na yung binibenta. Kung dadagdag na lang ho kayo ng 15 pesos, kung kakayanin din naman, di ba? Baka kung ano pa linagay nila dyan. Baka yan yung may amoy, linagyan nila ng gamot, linagyan nila ng pampaputi para, di ba? Nakakatakot ho mga kababayan. Bili na ho kayo doon sa mga legit na bigas talaga na nakakasigurado kayo na hindi pinaputi, hindi tinanggalan ng amoy para maging katanggap-tanggap para sa mga mamimili, di ba? Pwede ho kasi nilang gawin yan. Alam ho yan ng mga rice dealer. Alam ho nila yung linalagay sa bigas para magmukhang bago. Alam ho nila yung linalagay sa bigas para mangamoy mabango. Alam ho nila yan. Alam ho nila kung ano yung mga linalagay na yan. Kaya kung kaya nyo rin naman bumili, at kung hindi naman ho talaga kaya, gusto nyo subukan, bili ho kayo. Buti na lang, hindi na ho tayo gaano nagra-rice. Puro tubig na lang ho tayo. Tubig tsaka suka. Ito na lang. Tubig at tsaka suka na lang ho. Wala na ho Ano na lang. Tubig tsaka... Ang pangit na combination ng Troy. Final question from my end. How sustainable, how confident are you with regard to the sustainability of Ganda this ito. project, considering that the Ito talaga itong alin na to, medyo merong sense magtanong. Yan yung sa ANC, yan yung pinapakinggan natin na nag-i-interview din. Mahusay din. government is subsidizing a big portion of the amount and it's not the actual cost of production for farmers? Cute din ho yan. Cute siya, di ba? Cute. Yan naman po ay sinasabi na masusustain hanggat December. Ito Hanggang pong December, taon ng December.
At ang pinag-uusapan po ngayon ay sa susunod na taon ay maaaring maisama na po ito sa budget. Yun, ganun na lang daw gagawin nila niyan. Yung para pang-akap, gagawin nila ng pang-subsidiya sa bigas. O sino na naman bang kikita dyan? Yung mga taga-Department of Agriculture nito, nako, pinag-aaral na naman nila. Kanino kaya mapupunta tong ano na to? Kitaan dito sa pagsasubsidy, pagbili ng mga ano na to, bigas, ay yung mga gagawin nilang 20 pesos kasi 35, 32 yan eh. O sino na naman ho kaya kikita nito? Baka yung mga kamag-anak ng mga nasa DA bibili ng mga taga 30 pesos na bigas tapos ibebenta nila sa administrasyon na tag 35. Meron na namang kikita. Lahat talaga ng oportunidad na makapagnakaw itong mga walang yang to, gagawin ho nila. Kung doon sa AKAP, imbis na 5,000, 2,000, 1,500 lang pinamimigay, dito sa 30 pesos na bigas na to, ibebenta ng mga kamag-anak ng mga taga-DA o kung saang lupalot man ng Pilipinas na mga rice dealer na yung mga tag 30 pesos, ibebenta nilang tag 35 at ibebenta naman ng pamahalaan ng tag 20 pesos. Nakukuha niyo ho ba mga kababayan? Sigurado ho, yan na naman ho ang magiging suma dyan sa gagawing proyekto na yan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Di ho